1975, in a much famously known as the Frila in Manila, ginanap sa Araneta Coliseum. I could still vividly remember the time. It was 1975. I was grade 1, and I can overhear the radio blaring out the bout. Kasi at that time, mga kasama sa Palawan, walang TV. Pero naririnig ko, yung mga kasama ng tatay ko, they were listening. Tinalo niya ni Muhammad Ali, si Fraser. Pero alam ba ninyo, sabi ni Ali, I thought I will die inside the ring. Panoorin po ninyo sa YouTube, one of the best bouts in history. Sa Pilipinas ginawa yun. Gusto ko makita ninyo na sa paglilingkod, Pastor Jeremy, expect hardships. And hardship will toughen your character. It will eliminate the reasons for fears in your life. Kaya alam niyo, when I look back, all the sufferings I went through, anong blessing nun? During the time na ako'y nag-iihirap, hindi ko makita ang value. Hindi ko makita ang ginagawa nito sa aking buhay. But right now, when I look back, it was God's way of making me tough, toughening me up. Yun ang paraan ng Diyos to build my character. Yun ang paraan ng Panginoon to build up my faith in Him. Yun ang paraan ng Panginoon to remove all my fears. Kaya si Paul, he served the Lord with humility of mind. He served with many tears and with many trials. Now let us proceed now sa hindi natin natapos ng linggo. The second thing that I would like you to see, or the second quality Paul has as a model minister. Paul was a highly generous minister. Alam ba ninyo na hindi ka pwedeng maglingkod kung ikaw ay makasarili? The ministry is not for the self-centered, selfish, egotistical person. Hindi. Pansinin ninyo ang verse number 20. And how I kept back nothing that was profitable unto you. Hindi ko ipinagkait sa inyo ang bagay na kapaki-pakinabang para sa inyo. Ano tinutukoy ni Apostle Paul? Nang una sa lahat, gusto ko pong makita po ninyo yung salitang, hindi ko ipinagkait sa inyo. Now, pag tiningnan po ninyo sa Greek Testament, ito pong salitang profitable means to withdraw out of fear. Alam niyo, mahirap magturo kasi pag tinuruan mong isang tao patungkol sa makakabuti sa kanya, madalas minsan nag-iisip ang tao, negative ang isip ng tao. May mga tao na napakatalino kahit wala namang talino. Yan ang mabigat, yung matalinong hindi naman matalino. Sa pagkatuto, mga kasama, yung tatlong hakbang sa pagkatuto. Paano mo nasaan ka ba sa pagkatuto?
Ang una, hindi mo alam na wala kang alam. Mahirap matuto ang isang taong walang alam pero hindi niya alam na wala siyang alam. You don't know that you know nothing. And until the time na dumating ka doon sa punto na alam mo na wala kang alam, that will be the time that you'll begin to hunger for knowledge. Because you know already that you know nothing. Pero yung kauna-unahan, you don't know that you know nothing, you will know nothing at all. Kaya nga sabi ko sa inyo, isa sa kamalian ko bilang isang batang pastor, inisip ko dati na mas humble ang walang pinag-aralan kaysa may pinag-aralan. Mas humble ang mahirap kaysa mayaman. Well, hindi mo naman pwedeng sabihin categorical, tama yun eh. Pero na-realize ko, mahirap at mayaman parehas mayabang. Mahirap o mayaman, mayroong humble. Kaya wala po yan sa antas ng kabuhayan ng buhay. Pero mayroong ini-hurdle tayo. Pag nagtuturo ka, may mga tao na ayaw magpaturo. Pero ito sinasabi ni Apostle Paul, ayaw niyo mang magpaturo, ito ang pastor. Ito ang tapat na pastor. Ayaw niyo mang magpaturo, tuturuan ko kayo. Ganyan si Apostol Pablo. Inaakala ninyong may alam kayo, ipapakita ko sa inyo ano ang dapat ninyong malaman. Pero kung ang pastor ganito, pag ayaw ng member, di wag nyo, sometimes ganyan ako. Dahil ang aking ugali, I don't want to trouble anyone. Neither would I burden anyone. Ngayon, kung halimbawa, ang isip ko lagi, ayoko ko'y maabala, I don't want to trouble you, but listen, I should trouble you for the truth's sake. Alam niyo, kaya ako nagpapatawag ng meeting kasi gusto ko kayong bigyan ng babala. I would never put myself above Jesus. Alam niyo, mahihiya po ako na kayo ay mas masipag na nandito ako kaysa wala. Kasi nandito man ako o wala man ako, nandito si Jesus. Tama? Matthew 18:20. Makinig kayo ng maigi. Mahihiya po ako sa ganun. I am never more important than Jesus. Kaya kayong mga nagtatrabaho, araw-araw nasa trabaho kayo, ayaw ninyong mahuli. At pag kailangan kayo sa gawain, sasabihin ninyo, pagod ako. Hindi ba kayo nahihiya doon? Hindi ba kayo natatakot? Hindi ba kayo natatakot na isipin ninyo na naiisip ninyo at isinasagawa ninyo na yung sinusweldohan kayo ng gobyerno, kung kayo ay government employees, o ng isang private corporation, mas mahalaga yon. Kahit tulog ka, maliligo ka dahil kailangan mong pumasok. Tama? I think when it comes to God and His work, higit pa dapat ang ating pagsusumikap. Now, let me just go back. Sumagi lang sa isip ko kasi baka ma-miss ko yan eh. How I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you. Ipinakita ko sa inyo, ipinahayag ko sa inyo, and have taught you publicly and from house to house. Now, Paul gave what is profitable to them. Ano po yun? Naalala ba ninyo, anong talata sa Biblia na ginamit ang profitable? 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. Ang salita ng Diyos, kapaki-pakinabang yan.
Wala nang aklat sa mundong ito na kapakipakinabang kundi ang salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung nagdi-devotion kayo. If you are not doing your devotion, mamaya simulan ninyo. Simulan ninyo. Sikapin natin. Sikapin natin. Paul gave what was profitable to them, and that is the word of God. Pangalawa po, or letter B, Paul's motive for his generosity is love. Yung kanyang pagiging mapagbigay. Ang dahilan ng kanyang pagbibigay ay dahil sa pag-ibig. Tingnan po ninyong nakalagay po rito in 2 Corinthians chapter 12 verse 15. Sinabi niya, and I will very gladly spend and be spent for you. Now that is the minister of the gospel. Sarili ang iniisip. Pag ang ministro, mga kasama, sarili ang iniisip, hindi makakabuti sa church. I will be very gladly spend. Handa kang gumastos. And he was talking about his possessions. Pero hindi lang yun eh. Even his very life. Yan ang ibig sabihin. And be spent for you. He was talking about his very life. Pero hindi lang ito si Pablo. Ito dapat ang ugali at asal ng mga Kristiyano. How would you describe the love of God? It is sacrificial. Yun bang sacrificial love of God? Diyos lang ang dapat magkaroon ng ganong katangian? You go to Ephesians chapter 5, please. Look at verse 1. Alam niyo ba tumihirap ang ministry, mga kasama? Kung ang Diyos hindi talaga natin mahal. At yung minamahalaga ng Diyos, hindi natin minamahalaga. Alam ba ninyo, if you are aware, if you are reading international news, paminsan-minsan, merong mga statements, ang mga economic writers, sinasabi nila, that is a protectionist act. Ano ibig sabihin nun? Among the community of nations, dinidiscourage sa community of nations yung magdamot, yung they become protective of themselves at the expense of the international community. Halimbawa, alam ba ninyo ang Amerika is a major oil producing country. Alam niyo ba yun? Alam niyo si Trump, ibang klaseng presidente. Isang presidente na out of the box. Bago nangyari, nung siya ay presidente, ang biglang pagtaas ng oil price sa world market, itong mga big oil players ay pinalabas nila na paubos na ang fossil fuel. Ang fossil fuel, ibang salita lamang po yan ng ibig sabihin, yung oil na minimina. Alam niyo ginawa ni President Trump? Kanyang binuksan, kanyang nirelease ang napakaraming oil na nakaimbak sa Amerika. Binaha niya ang buong mundo ng American oil. Pinabagsak niya ang presyo ng langis sa buong mundo.
Kanina, I don't know how accurate it was. Kinausap ni President Trump si Prime Minister Modi ng India at sinabihan niya, kami na ang magsusupply ng langis, ang Amerika magsusupply ng langis at hindi na Russia. Ang ibig kong sabihin, why do you protect yourself at the expense of the ministry? Naintindihan ba ninyo? Alam ninyo, makinig kayo na maigi. Kailanman, wala kayong maiipon at hindi iigi ang inyong buhay na hindi tayo Shannon giver. Yung ganun tayo, Brad, you'll never be blessed. Never. Never. You'll never be blessed. Contrary yan sa salita ng Diyos eh. Kaya nga, we are trying to correct ang matagal na nating kamalian dito sa church. Sabi ko sa inyo, kung ako, pagyayamanin ng Diyos, masama. Totoo yan. Alam mo, Shannon, bakit? Tanungin mo ako. Wala ka nang gagastusin. Aniwala kayo. Kung mayaman ako, and I have the money, hindi ko kayo pagagastusin. Matutuwa ba kayo doon? That is unbiblical. But that's me. But I would like to tell you, it is wrong. But Paul was such a generous person. I will very gladly spend and be spent for you, though the more abundantly I love you, the less I be loved. Habang minamahal ko kayo ng sagana, kaunti na lang yung pag-ibig na ukol sa akin. Ngayon, isipin ninyo, ito ba ay katangian ni Jeremy? Ni Marjorie? Katangian ba ito ni Nympha? Katangian ba ito ni Sister Rons? Or we tend to protect ourselves? Dapat less lang ang time ko dyan sa church. Dapat less lang ang pagod ko dyan sa church. Dapat less lang ang aking contribution dyan sa church. I have more for myself and for my family. Nag-isip ba kayo kung gano'n ang ating Panginoong Kristo? Look at Ephesians 5 verse 1 and 2. Be therefore followers of God as their children. Now the word followers here means maging imitator tayo ng ating Diyos. Kagaya ng mga minamahal na anak. If you are God's child, you are under obligation to be like God. In what sense? In love. Look at verse 2. And walk in love, as Christ also hath loved us. And how did Christ love us? Hath given Himself for us. Yung pag-ibig ng ating Panginoon is a sacrificial love. Hindi pag-ibig na sanguso. Hindi pag-ibig sanguso. Nasaan si Jordans? Should I debate people like you on this matter? Naintindihan naman natin kung talaga. Pero alam ninyo mga kasama. Public school ba siya nag-aaral?
Tanungin ko kayo, sino rito, whether private or state college and university nag-aral na ang professor ninyo nagturo hanggang alas 9 ng gabi? Ay, ikaw, Jonalyn, mayroon ka ba alas 9 dati sa history mo? Oh. Sino dito? Ako, mayroon ako dati hanggang alas 10 pa nga eh. Oh. Masipag ba professor mo? Okay? Oh. Meron kang panggabi? Anong oras? Oh, tanungin kita. Ilang beses sa isang semester inabot tinodo ng professor mo yung alas 9? Ayoko makipagdebate pero alam nyo kasi kung minsan ang hirap pag yung ang isang tao na. Anyway, let's continue. Alam nyo, pag hindi kayo dadalo ng meeting, magsabi kayo. Palitan mo muna si Jordens. Ha? Ilang beses na kasi nakita ko na dapat nandito siya, wala siya. Now, saan ang galing ang pag-iibig nitong si Paul? 2 Corinthians 5:14. Alam niyo mga kasama, huwag nating ipagmalaki yung ating sarili na tayo'y nagmamahal sa Diyos. Kasi alam ba ninyo, lakas, sabi mo, Pastor, kasi nangiina ako eh. Masama ako lagay ko ng mga nakarang araw. Tunay na masama. Tumindi ang kalagayan ko nung Thursday yan, Marian. Friday. No, it was Thursday. Kasi Wednesday, nasa doktor ako. Thursday yun. Okay, nasa doktor, hindi lumabas ang sakit ko. Almost everything was good sa aking blood works. Lahat bumaba. Then, nung dumating ang Thursday, it was bad. Saturday, I tried to preach, but I could not. So between Saturday and Sunday, I have few hours. Saturday night, I prepared for Sunday. Maybe I finished my preaching, mga 30%. By 3 o'clock, mga 3:30, I woke up Sunday morning. I was still wobbly. Mahina pa rin ako naman. But Sunday night, I was able to preach, I think, well, I mean, my usual self. Pero gusto ko lang makita ninyo mga kasama, sa paglilingkod, kaya wala dapat tayong ipagmalaki. Because even the very strength na kailangan natin ay galing sa ating Panginoon. Sana, Junior, di naman masama ang mag-aaral eh. Mabuti nga yan eh. Pero ang isip ninyo, may mga bagay na mas mahalaga sa pag-aaral. At kung minsan, yung mahalagang yan ay magsasabi sa atin
Easy ka muna dyan sa pag-aaral mo, dito ka muna. And you must have that wisdom. Hindi yung alif. Pangatlo, and share in God and faith toward our Lord. Paul gave them the word. And how did he do it? Publicly and privately. Paul testified, Mariel, I need water. Paul testified both to the Jews and to the Gentiles. Paul was complete in his message. So wala siyang pinili. Alam niya ang programa ng Diyos, the gospel must first be preached to the Jews. Yan ang program ng Panginoon. Una siyang nangaral sa mga Hudyo. At pag ang mga Hudyo tumanggi, saka siya mangangaral sa mga tumanggi man o tumanggap. Mangangaral siya sa mga hintil. Dahil lahat ng tao dapat makarinig. At ang mensahe niya, alam nyo, halimbawa, publicly and privately, he did the preaching. And then, nangaral siya both to the Jews as well as to the Greeks. Pero how about the message? Now, a preacher can always adulterate the message. Pwede laging pababawin eh. Pag ang preacher tamad. And by the way, I am apologetic in saying this. Totoo na meron pong giftings. Merong mga spiritual gifts na ibinibigay. Pero alam ninyo, kahit gifted ka pa eh, kung tamad ka, hindi ka naman nag-aaral, paano iigi ka sa pangangaral? Halimbawa, si Ira mangangaral sa Wednesday, wala ako eh. Ay, dapat kayo nagpe-prepare na. I mean, any failure is not justifiable if the preacher is lazy. Ano kaya kung nag-aral talaga? Nag-imbestiga talaga ng salita ng Diyos. Kaya si Paul, yung kanyang pagiging generous when it comes to preaching the word is because he was diligent. His message was complete. Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ. These two messages must
Be present pag nagpipreach ka ng gospel. Hindi naman pwedeng masave ang isang tao na walang repentance. Walang pagsisisi. Hindi rin naman pwedeng magsisi lang, walang pananampalataya. Number 3, Paul was a man of commitment. What is commitment? What is commitment? Ang commitment po ay isang pangako, isang hangarin, na anuman ang mangyayari, tutuparin ko ang aking pangako o ang aking tungkulin. Yan ang commitment. Now, Paul was a man of commitment. Paul was committed to divine calling, though opposition and persecutions persist. Look at verse 20 to 23. And now behold, I go bound in the Spirit unto Jerusalem, not knowing the things that shall befall me there. Save that the Holy Ghost witnesseth in every city, saying, that bonds and afflictions abide me. Nasaan si Luis? Nasaan si Luis, Jonalyn? Tawagan mo, Redel. Doon ka sa labas, tawagan mo lahat ng walang kwarwa. Si Nesty nasaan? Ha? Isipin ninyo, mga kasama. Pag walang commitment, basta mayroong panganib, magdadahilan na. Hindi commitment yon. Nadine, nasaan si RJ? Number 2, Paul's commitment is shown by his steadfastness. Alam nyo, ang commitment po, hindi salita yan. Hindi yan salita lang, I'm committed. Hindi. Ang commitment ay napapakita sa pamamagitan ng pagiging hindi natitinag. By his steadfastness. Look at this, none of these things move me. Yung pag-uusig, yung kahirapang naghihintay sa akin sa Jerusalem, hindi ako natitinag nito. That is commitment. Pangatlo, Paul's life is not a hindrance to his ministry. Alam ba ninyo that the greatest hindrance sa ating paglilingkod sa ating sarili, sa Panginoon ay ang ating sarili? You are the greatest obstruction, hindrance sa ministry. Sarili mo. Eh sabi ni Paul, neither count I my life dear unto myself.
Hindi ko binilang ang buhay ko ng mahal sa akin. Yan ba aral ng Panginoon yan? Pakibuksan nga po ninyo sa aklat ng Lucas, kabanatang 14. Pakibuksan nga po ninyo mga kasama. Luke chapter 14. Ano pa sabi ng ating Panginoon? Luke chapter 14. Ito sabi ng ating Panginoon in verse number 26. Kasi ang daming sumusunod sa ating Panginoon eh. In verse 25, and there went great multitudes with him, and he turned and said unto them, if any man come to me and hate not, now, and there went great multitudes with him. Tigil muna tayo dyan. Kasi that was the very occasion kung bakit ang ating Panginoon ay nagsalita ng mga binitawan niyang salita in verse 26 and hanggang sa dulong bahagi ng 14th chapter. Maraming sumunod sa kanya. At kailangan salain yung mga sumusunod sa Panginoon. Eh sabi niya, if any man come to me and hate not his father and mother and wife and children and brethren and sisters, yea, and his own life also, he cannot be my disciple. Why? Because these are the people that would hinder you in serving God. Your father would say, alam niyo, napakahirap po ng ang tatay ko. He wasn't happy na kayo pumasok sa Bible school. At meron siyang dahilan kung bakit hindi siya masaya. Dahil bago po ako pumasok sa Bible school, nag-aral po ako ng isang short course sa computer. And then pagkatapos po nun, nagsabi ako na pasok ako sa Bible school. Sabi ng tatay ko, barkada lang yan. Papasok ka sa Bible school dahil nandun ang mga barkada mo. Hindi ko sinagot ang tatay ko. Alam ninyo, yun yung mga kinakailangan laging sagutin eh. Palalawakin ninyo ang inyong isip. At kaya nasabi ng tatay ko yon, definitely may reason siya. And for me to answer back, magpapalala lang ng sitwasyon. Hindi niya sinabi, wag akong mag-enroll. Hindi niya sinabi, wag akong pumasok. Meron siyang apprehension. Now, ang tamang tugon ko doon ay patunayan ko sa pamamagitan ng aking kasipagan, pagiging seryoso, na dapat talaga ako nasa Bible school. Nung ako'y nasa Bible school, mga kasama, I was fully convinced that this will be my life. And I will be preparing for this life. Maniwala kayo mga kapatid. I was so serious. Pag nagbasa ako ng libro, I can almost memorize those books. Wala akong exaggeration. Samantala, ang mga kaklase ko walang maisagot sa aming mga examinations. Hindi ho ako nagmamayabang. Just remembering the past. My mind was so full of knowledge. Meron din naman akong mababang grade. Pinakamahina ko dati is bibliology, the doctrine of the Bible. Mahina ako on inspiration. Kaya knowing na mahina ako doon, sumunod na semester, kinabisado ko ang bibliology. Kaya naman walang maipangaral lang marami sa totoo lang. Sa tingin ko walang focus eh. It's yung sarili natin.
Ika-apat, Paul was committed to finish the course with joy. Don't just be a good starter. Don't just be good at the start. Be a strong finisher. At yan ang aking pinapanalangin, that I'm going to finish strong. Of course, alam ba ninyo, obviously, mas mahirap ang finish line, reaching the finish line, kaysa yung magsimula ka sa starting line. Bakit? Of course, pag nasa starting point ka, fresh ka pa nun. You're still young, but not so wise. Pero pag ikaw'y nasa finish line na, you're old. Well stricken in years, wika nga ng Bible kay Joshua. Well stricken in years. You're worn out. You're physically exhausted. Pero sabi ni Paul, neither count I my life dear unto myself. Alam ninyo, nabanggit ko naman to nung linggo ng umaga. Ang pagpapalain ng Diyos na buhay ay yung buhay na ayon sa kanyang kalooban. Si Shannon, alam ko mag-aasawa ito eh. At pag iniisip ko si Shannon, alam mo ba Shannon, iniisip kita Brad. Iniisip ko, sino naman mapapangasawa ni Shannon? Brad, pag nagkamali ka at hindi ka looban ng Diyos, Brad, miserable buhay. Hindi lang si Shannon, lahat kayo rito. Lahat tayo rito. Do not choose your wife. Let God choose for you. Huwag kayong masyadong infatuated. Alam niyo yung sinasabi nila, love is blind. Yan yung mga tinatawag na hopelessly romantic. Irregardless of seeing the writings on the wall, hindi, mahal ko talaga yung tao. Ito talaga siya. Totoo niyan, huli kong sulat sa kanya, pinangako sa kanya, you and me against the world. You don't have to be against the world. Because the world actually does not care. Alam niyo ba yan? You don't need to be against the whole world. But you better consider, number one, the word of God. The godly counsels from your pastor and other members of this church, and most especially from your parents. Ang buhay na pagpapalain ng Diyos ay yung nasa kalooban ng Panginoon. Ang trabahong pagpapalain ng Diyos ay yung nasa kalooban ng Panginoon. Paul was committed to finish the course with you. Lastly, Paul was a faithful man. Now, meron pa pala akong I'll close with this. Paul was a faithful man. Now, let me just read my last comment dito sa huli. Many ministers will fail to finish their course and their ministry because they love their lives more than their Savior. Let it be a warning. Maraming ministro ang mabibigo na matapos ng maayos ang kanilang takbuhin. Alam niyo, totoo yung pag-ibig na sinasabi natin.
mayroong blinding effect eh. Nakabubulang. At Diyos lang makakatulong sa atin. Sabihin natin, Lord, tulungan niyo po ako. Na itong aking nararamdaman, kung ito'y hindi sa inyo, alisin niyo po. Happy Valentine's Day pala sa mga naniniwala. Tapusin ko na po. Itong Paul was a faithful watchman. Wherefore, namamaalam na po siya rito eh. You'll see my face no more, sabi niya sa verse 25. Diba sabi niya, hindi niyo na ako makikita. Shall see my face no more. Verse 26. Wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. He was a faithful watchman. Sinabi niya, wherefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. And what was the reason? For I have not shunned to declare unto you all the counsel of God. Hindi ako umurong, hindi ako natakot na ipahayag sa inyo ang mga salita ng Diyos. Sapagkat wala akong inilihim sa inyo sa aking pagtuturo tungkol sa buong layunin at plano ng Diyos. Hindi ako nagkulang. Hindi ko kayo nilihis. Hindi ko kayo inuto. Ang ginamit po, mayroon pong Old Testament background po ito. And let me just read dito sa Ezekiel 3:17 to 19. Son of man, I have made thee a watchman unto the house of Israel. Therefore, hear the word at my mouth and give them warning from me. Itong trabaho ng watchman. Hear the word at my mouth and give them warning from me. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life. The same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Yan ang trabaho ng watchman. A watchman had to stay awake and alert and ready to sound the alarm if he saw danger approaching. That's the work of the pastor. Magbigay ng babala. At mahirap magbigay ng warning. Because whenever you give a warning, I was accused so many times that I am a narrow-minded pastor. Naalala ko mayroong isang dating member dito na sinabi ko, she will not return the same again in the Philippines. Nagalit ang ate. So, grabe naman si pastor magsalita. Tanungin niyo ako kung hindi nangyari. She did not return the same again in the Philippines. My word was correct. That's the work of the pastor. To warn. Kaya ngayon sinabi ko nung linggo, huwag niyong lalaruin ang inyong mga magulang. Huwag nagkukunwari kayong matino kayo. Magpakatino talaga tayo.
Hindi tayo mabait pag nandiyan ang mga magulang. Hindi kabaitan, hindi kaayusan yan. Alam niyo kahit yung mga aso, yung mga maliliit naming aso, kahit si Rocky, kahit yung mga malalaki dito, alam nila pag may ginagawa silang mali eh. Alam nila pag sumitsit ako, kahit yung mga maliliit, pag sumitsit ako, lahat ng gumagawa ng mali, tumitigil. Wag na. Kami ho may negosyo. Nung una pa man, sinabi ko kay Mariel, kung maalala mo, Mariel, sabi ko, nung una pa man, maraming negosyong lumalago sa hindi pagiging tapat. Kung magninegosyo tayo, magiging tapat tayo. Gusto ho naming maging matuwid. Ngayon ho, kanina narinig ko na kami ay ipipenalize ng 130,000. Haharapin ko po sila bukas. Kung halimbawa, mapatunayan na dapat, syempre makikiusap ako, hindi naman kami mayaman. Hindi naman ganun kalakas ang negosyo. Pero ako nagtataka, kaliit. Alam nyo, ang aming negosyo, sa tingin ko lang, isa kami sa may pinakamataas na ibinabayad na buwis sa Bambantar sa maliit na negosyo. Pero okay lang yon. Kung yun ang matuwid. Alam ko naman sa matagal ng panahon, mahal ang matuwid na buhay. Pero huwag kayong magkakamali. Sa dulo, mas mahal ang makasalanang buhay. Ano sabi ni Luis? Ha? O ba't sabi ni ko nandun? Nag-online class ba? Nandun ka? Maling bagay po. Paul loved and cared for Christ Church. Mahal ni Apostol Pablo ang iglesia ng Panginoon. In fact, he suffered much for the church's sake. Last, Paul did not take advantage of God's people. Acts 20:33. I have coveted no man's silver or gold or apparel. Alam niyo, isang pastor, hindi dapat siya nagnanasa. Alam niyo, isang hate ko na ginagawa sa akin pa ako ay nagba-Bible study sa mga miyembro. Nangaabutan ako ng pera. I don't like that. I don't like that. Meron ako mga sinasabihan pag inabutan ako ng pera, Brad, dali mo sa Sunday, lagay mo sa offering. Kasi may mga tao, pag inabutan ka ng pera, sasabihin sa'yo, bayad ka. Hindi ho ako nangangaral para bayaran nyo. At ako'y nagpapasalamat sa Diyos na hindi ako nangangaral para bayaran.
Tingnan niyo po. Kayo ba nag-o-offering para sa pastor? If you have that kind of thinking, mali kayo. Ito ang tama. Ang offering ay para sa Panginoon. Ngayon, ang offering, pag nariyan na yan, mayroong plano ang Diyos kung para saan niya. Ang Diyos ang nagpapasya, okay, dito yan gagamitin. Dito gagamitin. Dito gagamitin. Kaya huwag kayong magkakamali sa pagsabi, bayad namin ang aming pastor. No. I'm not paid by the members. God is my employer. Ang pastor, listen, nagagalit ako pag ang mga manggagawa nagsasad story sa buhay. Meron akong pinagalitan dating manggagawa, pinadala ko sa misyon. Pagdating sa misyon, nagsad story. Don't covet other men's silver or gold or apparel. Kasi may mga ganun mga tao, di ba? Mahilig magparinig. Uy, ang ganda ng jacket mo, arbor na yan. Uy, ang ganda ng bag mo, akin na lang yan. Alam nyo, kung minsan, ayaw naman ng taong ibigay, pero dahil may kahihiyan din siya sa kanyang sarili, ibinigay sa iyo. Hindi maganda ho yun. Huwag kayong mga arbor. Hindi magandang ugali yun. Nasasamantala yung iba. Kung hipuin ng Panginoon yan, ibibigay sa iyo. Humingi ka sa Panginoon. Humingi ka sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, wala pang alas 9, brother, nandito ka na. Yung bang professor mo, nagtuturo ng alas 9? Totoo. Ha? Ang pangalan, susulat ako sa TRU na bigyan siya ng kwan. Bigyan siya ng award. Ha? Brad, ako dumaan din ako sa kolehiyo. Oh. Susulat ako, bro. Gagawin kitang reference. Hindi dapat. Gagawa ang... Alam nyo, ang finances ng church, the way we operate is through the offerings. Pastor should never try to make money through the offerings. Alam mo yung salitang covet? Puso yun eh. Intensyon. Wala ka dapat ni intensyon. Pero ang pastor lumapit sa akin eh. Pastor Tim, gusto mo lumaki offering mo? Offering ng church? Pag-preachin mo ako. Pag-preachin mo ako. Pero may kondisyon tayo. Ang love gift ko, yung babayad mo sa akin, yung pinakamalaking offering ever na nalikom ninyo sa church. Wow! Alam niyo mga kasama, hindi ko pinapangarap lumaki ang offering ng church na hindi ninyo naiintindihan, na hindi kayo sumasamba, kasi ang offering pagsamba sa Diyos yan. Hindi isang bagay na gusto mo lang lumaki. At kung lumaki, ano gagawin mo? At kung hindi naman aral ng Diyos, hindi ko ipangangaral.
Kaya yung ating offering pagdating sa, halimbawa, sa building program, sa lupa, free will offering yan. Kasi yun ang nakita ko sa Bible eh. Basahin ninyo ang buong Biblia. Kusang loob na pagbibigay. Sa Bible nga, panahon ni David, nagbigay ng napakarami si David at ang bansang Israel. Pero alam ba ninyo, tuwang-tuwa sila na nakapagbigay sila ng malaki, ng kusang loob. Because God loves a cheerful giver. Ngayon, kung ugali natin mga kasama, hirap ba kayo sa giving? Is that your problem? When was the last time nag-tithes talaga kayo? Ready? Nagta-tithes ka ba? Kayong mag-asawa, nag-uusap kayo sa inyong tithes? Ha? Kayo, Jeremy, nagta-tithes kayong dalawa? Ikaw ba, nagta-tithes ka, Brad? Ha? Ikaw, Josh, nagta-tithes ka ba? Pinag-uusapan yan. Magkontrahan kayong mag-asawa. Pag yung halimbawa, huwag tayong mag-tithes. Pero hindi dapat. Huwag mangyari, Reden, pag nagpastor ka na. Romans 6:23 ang text mo. Conclusion mo, Malakay 3:10. Layo naman nun, Brad. Lahat na lang sa tuwing preaching, giving. Hindi ka nagpastor para pakainin. Nagpastor ka para magpakain. Sino ang narito na mahirap ang church? Nandito ka, Diyos. Sino pa? Oh. Kumakain ba tayo? Kahit mahirap tayo rito? Ayun sila Diyos, mahilig sila dito kumain. No? Lahat ng mga young people na dumarating dito, kain tayong lahat. Kaya nga, namimiss ko yung mangga dati dyan sa harap. Na pandagdag ng pagkain namin dati. Let's pray. Panginoong Diyos, tulungan niyo po ako bilang pastor, lahat ng kasama kong pastor na maging kagaya ni Apostol Pablo. Tulungan niyo po na maging tapat po kami na watchman, maging generous, tunay na maglingkod po sa inyo. Mahalin namin ang church. Pagpalain niyo po, Diyos, ang iyong iglesia ng mga mabubuting pastor. In Jesus' name. Amen. Let's go to our meeting. I'll be gone for 21 days, more or less. I think this is the shortest